Sa patuloy na imbestigasyon hinggil sa pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos at Liza Swang sa pagpapalaganap ng illegal na droga sa bansa, natagpuan na ang mga ebidensya. Ilan sa mga testigo laban sa Pangulo ay naglantanda at nagbigay ng kanilang salaysay. Ayon sa mga ulat, matibay ang mga ebidensyang nagtuturo sa posibleng pagkakasangkot ng Pangulo at ng kanyang kasama sa illegal na aktibidad. Ito ay nagdudulot ng malaking tensyon sa lipunan at pagpapalakas ng panawagan para sa agarang pagkilos mula sa mga kinauukulan. Sa kasalukuyan, patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng aligasyon. Hinihintay ng mga sunod-sunod na hakbang mula sa mga otoridad upang mabigyan ng katarungan ang mga biktima at mapanagot ang mga sangkot sa krimen. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kailangan natin lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Ay nako, may excite kayo. Grabe. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. Pero kukwento ko sa inyo. Okay? Kukwento ko sa inyo. Mga kababayan, bago yung pulburon ni Kuting, ano bang title natin? Pulburon lang. So, di ba, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. So napag-alaman natin na iniipit ni Liza Tanas ng gobyerno ni Kuting na huwag bigyan ng permit ang mga magrarally. Imagine ninyo, nakalagay yan sa ating konstitusyon. Nasa Bill of Rights yan. Karapatan ng peaceful assembly. Pero, mga kababayan, ay pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas na huwag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng Hakbang ng Maisog at yung iba pang mga rally. Kasi in the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yun, hindi na kailangan ng rally ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong mga kapulisan para mapanatili ang peaceful environment. Alright? So, yan ang kailangan nyong malaman na takot Ranel Verdiflor. Yes. Takot si Kuting at si Liza Ahas na mag-assemble kayo peacefully. Kasi yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin na mag-speak up. So ngayon, hi Ferdinand Dolos, how are you palangga? Mario Loy Esteves. So ngayon, inaatasan ni Liza Tanas ng gobyernong ito sa sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala nyo yung Hakbang ng Maisog, ay from Davao, tapos pupunta sa North, iikot. Remember that? Iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong Itech. But, okay, excited kayo? Dita Smolo. Okay, sige na nga. Diba? Timing is everything. Ika nga. Ako nga, diba? Kung ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting, kaya ba kayo nagsapa ka, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming boses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni Elker. Mga kababayan,
Sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The pulboronic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang jinining kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, nang may hawak nitong pulboronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Kuting, ang kapal ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bago ka karayin, ay nako, lumisan ka na kung ayaw mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. Right? Sabi ni Ronnie, wag mo na ilabas ang pulboronic evidence, sayaan mo na muna. Well, sabi ko nga sa inyo, darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo, since 2022, alam ko naman, you know that already. Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag at hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang sesyon. Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, diba? Diyan nakatara si Sandro, yung kanyang Junakis. O, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil dyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. But now, syempre mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting, sabi niya silang magkakaibigan. 2:00 ng madaling araw, minulto daw sila. 2:00 ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, 2:00 ng madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? Ibig sabihin, nagpupulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam nga naman, nag-orgy sila. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. I will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves, na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong asylum, dyan sa Timor-Leste, General Macanas, okay, the General's View, lahat ng ginigipit, Attorney Vic, Rodriguez, well, wala naman kasi Attorney Glenn Chong, na mamaya makakapiling natin, lahat ng mga ginigipit kayo, mga OFW, konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang pulboronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya magpiesta na kayo, magpalitsyon na kayo. Mag-party na kayo. Grabe, syokot ako. Sino na syokot? Sabi ni Superga na syokot ka. Okay? Si Sindicata, why I can't send sticker? General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo. Talagang dapat nawakasan ito. Si pulboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyu nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong pulboronic bangag na presidente na addictus benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Imbes na hulihin ang mga pulboronic manufacturer, katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting. Diba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa nilagyan pa ng PSD si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. Kaya pala si Lazo, not si Lazo,
si PNP Chief Anacorda, ganun sila. Kaya palang inupo ni Kuting talaga, magtataka, ang mga inupo niya, mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makakatakas, bakla. Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smugs, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Okay? Agawin nila ang yaman ni Pastor, sabi ni Du. Yeah, kaya you have to celebrate. Ayoko magalit, you know? Ayoko magwala ngayon kasi I'm just waiting. Para ako nasa beach kunyari, I'm just waiting for the right time, Kuting. Meow! Yeah. Grabe, ang kapal na mukha. Ayaw nyo pang umalis. Taga nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin. Papasukan namin sa inyo yung pera. Ipapaluwa namin, dudukutin namin yung pera sa tiyan ni Lisa. Yan, dudukutin namin ang pera sa utak ninyo. Wala, hindi obra ang impeachment. Palangga, Rosario, hindi obra ang impeachment ngayon. Dahil kasabot nila ang Congress eh. Hi, Remy, gising ka pa. So, ang pinakamaganda, boses nyo. Wala nang impeachment. Just your voice. Be there. Pag sinjowing na natin ang mga ebidensya, you have to be present. Okay? Dapat nandoon kayo, huwag kayong mawala. So you decide, gusto nyo ipagpatuloy na may bangag kayong presidente na patuloy na kumakamkam ng inyong pera at patuloy na kumikitil ng inyong kinabukasan ng buhay ng mga what? Not only the people from the government na inaatake sa puso dahil tinatanggalan ng trabaho, inilalayo kayo sa inyong mga pamilya, mga policemen, mga military or mga sundalo. Imagine nyo ganito, kaya po kayo pala ginaganyan dahil talaga namang pulboronic o bangag na bangag ang inyong presidente. And it's your duty para protektahan ninyo ang inyong Pilipinas, ang inyong flag. Grabe, maloka kayo. Oh my God, I can't freaking believe it. Na alam mo dapat nung 2012 ba nakulong na si Kuting eh. Dapat 2012 pa lang nung siya ay senador, ay talagang dapat naparusahan niya na ang pagiging pulboronic niya at kasabwat sa mga manufacturing of pulboron. Pulboron showing on Netflix. Ayan, nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Yes, nasa taong bayan ang huling halakhak. Don't impeach, people power na, sabi ni Delmar Delfin. Basta peaceful assembly, isplok mo na yan. Sabi ni Firm Mamraga. Palangga, I'm just waiting for the signal. Okay? Kung isasplok natin yon. Pero isasplok talaga yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman maiipit yon. Diba? Lalabas natin ng bonggang-bongga. So yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirm. The pulburon na sinabi ni Pangulong Duterte, confirmed. Confirm. Hindi makakatakas si Kuting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo. Kailangan lang nang i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat, then we can celebrate. Right? Salot sa lipunan ang pulboronic. Yes! Kaya huwag kayong mag-alala. Alam ko galit na kayong lahat. Gigil na kayo. Gusto nyo nang matapos na ang paghihirap ninyo. At ngayon, nakita nyo naman, nagbukulan na sila. Wala sila sa ayos. Hindi po sila magjojumbagan. Hindi sila magbabatuhan o maglalaglagan sila sa hagdanan sa dala ng kanilang kalasingan, kabangagan. At wala sila sa ayos. Hindi ganyan ang matino. How come na makapag-lead sila ng bansa kung sila ay laging bangag at nagbubugbugan, nagjujumbagan at nagbabatuhan? We don't need them. We need someone na talagang mag-lead sa ating bansa at hindi tatanggalin yung mga police officers, mga major general, mga generals, AFP, military and everything, na hindi sila tinatanggal dahil gumagawa sila ng tama. Hindi dapat ganun. Okay? Pakita na. Huwag kayo masyadong excited. Okay? Antayin natin ang basbas. Sabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong excited. Basta meron. I may say meron. Well, sinabi ko na rin sa inyo, meron, sabi ko sa inyo eh. Ay, nako, nakakaloka. Kaya yung mga kongresistang nagkikiss us dyan,
kay Kuting, o baka naman bukas makalawa, kay Inday na kayo. Kaya kung ako sa'yo, Day, markahan mo lahat ng mga to. Yung mga traidor, may nakikisabot kay Romualdez at kay Marcos Jr. na addictus benedictus na pulboronic, markahan mo na lahat yan. Dahil kasi, Day, pag dumating ang panahon, at yan, yung mga nagkikis-as sa'yo, at paboran mo siya, lilipulin namin lahat yan. Makakatikim sa amin. But I know you're smarter than the pulboronic, so markahan nyo na lahat yan. Babaliktad kayong lahat. Tanginan nyo. Kayo, Congress, mamarkahan namin kayo. Pag nakita ninyo, alam naman nila yan. Alam nila. Si Migaon traidor, yung Migaon yung pukpukita na yan. Pakangkang kay pakangkang sa Masyonda Bells ng mga politiko diyan para magkapera, para magka-extra budget, no? Si Migaon. Pakangkang ang jotang ginang Migaong pukpukita. Ano pa? July 30, parang late na yan, yung July 30 na showing. Okay, July 30. Maybe June 30, you don't know. Excited na daw si Celsa. You have to be excited, darling. Ako nga excited eh. Well, ako, I'm so happy. Si Suarez at Tambunting, ay mga yan, mga traidor. Excited na sila. Gano'n kayo ka-excited? Ako magpapalit yun. Si Robin Padilla, okay? Na yan daw. Niya, dahil may 2 hektaryang tanim. Ano tinanim ni Robin? Sino nagmura kay HR, putang ina, sabi ni sinong minura mo palangga? Si Anne Rose? Si Anne Rose na si Bulldog, yung alaga ni Kuting. Ayan, grabe Imagine niyo nagkaroon tayo ng president. My God. I can't imagine na naging actually hindi naman ako nagpagamit sa kanila. Nabudol talaga ako. I can't imagine na yung sinuportahan ko, addictus benedictus, Diyos ko patawad mga palangga. I can't imagine myself na sumuporta sa mga hayop na itong addictus benedictus. At ikaw, Liza, meron pa akong bagong, wag muna natin pangalanan, ikang hayop ka. Alam ko na kung sino ang nagbayad ng electoral protest ni Marcos Jr. In due time, malalaman ninyo pag gusto niyang magpasabi. Yung hayop na Lisa na yan, na talaga naman wala kayong kapera-pera, nang uutulan kayo ng mga negosyante at mga kamag-anak ninyo na gusto nyo makapera, bayaran mo yung electoral protest. Well, I think binigay sa kanya ba o pinautang or what? 'Di ba? Bayaran ninyo yung mga inutang ninyong mga hayop kayo. Electoral protest ni Kuting, imagine ilang milyon yung binayad nila? 70 million noong 2016 dahil dinaya daw siya. Si Kuting. Tapos ngayon, sabot pala niya Smartmatic. Inutang, may nagbigay sa kanila ng pera. Nalaman ko na ngayon kung sino ang nagbigay sa inyo. May ebidensya din. Ayop kayo. Kaya pala, nung tinanong, alam nyo, meron noon article, wag muna lang ngayon kasi sabi nung natin, nag-informer natin, wag muna, it's not yet time. Noong panahon na may lumabas na article na si Lisa ay nanglilimos ng pera dito sa taong ito, may message kitang hayop ka. Naalala mo yon, Lisa? Wala na kasi yung mga message. Nagpalit ako ng telepono. Kung alam ko lang na mabubudol to, lahat ng messages namin since 2017 dapat in-screenshot ko na record ko. But, naalala mo Lisa Impacta, total nakikinig kang hinayupa ka. Tinanong kita, kung totoo ba na nangutang ka sa taong ito? Anong sabi mo sa akin? Hindi. At ayaw mo akong what? Sinabihan mo ako na hindi totoo yan, ganito, ganyan, ganyan. Scammer yan, ganito, ganyan, ganyan. Pala ikaw ang scammer na hayop ka. At yung ebidensya nitong taong to ilalabas din niya. Well, baka ilabas siya na anytime dahil matapang din yun. Okay? So yan, ang dami pambubulol. Alam mo, mga palangga, you deserve someone na mag-lead sa inyo na hindi ganitong mga addictus benedictus at mga kawatan. Mga kapalangga. Imagine ninyo, sinisiraan nyo yung tao na nakatulong sa inyong mga hayop kayo. Tapos kinuhaan mo pa pala ng pera. Gago ka. Ang kapal ng mukha mo. Yun mga palangga. Ang daming issue na sobrang exciting.
Pero ang masasabi ko sa inyo, konting kembot na lang at ilalabas na ang polboronic. Okay? Ang polboron. Imagine nyo? Kaya ang hirap na huwag na kayo magtitiwala sa pamilyang ito. Kahit sino sa mga anak nila. Wala na kayong pagtitiwalaan na mga mambubudol na Araneta Marcos Romualdez. Ba? Ano nangyayari ngayon, mga hitad? Wala. Puro lang balitang kaletsyhan. Okay? Kanina, inulat natin sa inyo. Oh, baka naman, ito, di ba may inulat ako sa inyo? At least, baka yakapin ka na rin ni Aida. Di ba? Isa yun sa mga pasabog natin. Pag niyakap kayo lahat ni Aida, ewan ko na lang, si Ate Aida. Oh, ba't ang tagal, parang ba't ang tagal ng ang tagal ng pumantay ang paa ng mga hitad na to. Mapaparusahan pa sila ng langit, ano? Oh, parusahan pa yan ng langit. Si Charis din ba? Oo, si Charis. Isa ring vangag. Tiyan mo, lagi malaki ang mata. Laging dilated yung yung mata. Man sa nanay niya. Para mga wakwak, di ba? Nakita na ba kayo ng wakwak? Parang tarsier na ganon. Ay, nako. This is exciting na mga palangga. Papalapit na tayo sa trophy. Oh my goodness. O, kasi alam mo bakit nasabi ko si Aida? Kasi kaso ng Aida sa bansa, posibleng pumalo na raw ng 500,000 sa loob ng 6 na taon. Grabe. Kaya talagang kayo dapat protected chuba-chuchu kayo. Ano ba ito? Ayan, tingnan mo si Kuting at saka si Ahas. 'Di ba? Nag-orgy din siya ng bonggang-bongga. Kaya sooner or later, yayakapin na rin ni Aida yan eh. Sama pa si Taning. Ayan, baka nag-orgy silang 4. Kadiri. Kadiri ang mga jutang Genemes. Okay. Ano pa mga chika boom boom? Walang kwenta. Itong mga na to. Itong mga balita ngayon. Tungkol sa mga message ni Kuting. Tama, hina-highlight talaga tungkol sa Semana Santa. Diba? Happy Palm Sunday. No, walang pahinga si Marlica. Kung si Lisa hindi nagpapahinga sa pagnanakaw, hindi rin ako magpapahinga sa pagtuligsa sa mga ginayupak na yan. Ba't tayo magpapahinga? Nagpapahinga ba sila sa pagnakaw ng pera ng bayan? Nagpapahinga ba ang Congress? Nagpapahinga ba si Tambalosos sa kakabribe para baguhin ang konstitusyon? Kaya kailangan nyo talagang kumilos. Kaya nga, soon na yun. Kailangan nyong kumilos dahil, mga kababayan, itong Jutang Genemes na People's Initiative na ito, yan ang magiging sandata nila para isuppress tayong lahat. So you have to get up. Oy, Pangulong Duterte, happy birthday sa imo. Happy birthday na si Pangulong Duterte, March 28. Pala sila, nag-celebrate sa Davao. So, yeah, you have to get up na. Get up, speak up. Sabi ni Danilo Galvez, kaya madam sa'yo ako. Abay, sa akin ka lang palangga, wag kang lumayo. Magkapit bisig tayo. May gana pang mag-sona. Hindi na umabot sa sona yan, palangga. Baka hindi na mag-script yan. Ako, konting kembot na lang talaga. Kaya itong mga kongresista na ito, kapal na mukha nyo. Alam niyo, pulboronic, porket nakikinabang kayo, binibigyan kayo ni Tambaluslos ng pera ng bayan. Nakapal na mukha ninyo. Sana ginodjornag na yung mga kaluluwa niyo sa Jim Pierno. O kaya dun sa literal na jornog. Kaluuyan sana tayo ng Panginoon. O, kaluyan ka ni God, sabi ni Janet Celeste. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. At naniniwala ako sa power ng prayer. Power ng Diyos. Sabi ko nga sa kausap ko kanina, you know what? Tangay na kung 2012 ay nakasakote na si Kuting, hindi natin nakita kung gaano sila kahayop. Although it's so sad kasi nakita natin mag-almost 2 years na. Sabi ko, kung si Kuting ay ikinulong na o nakalaboso na siya noong 2012 pa lang, hindi natin, baka like ako as a Marcos supporter, baka ngayon, galit pa rin tayo kasi baka si Kuting ay lang ng mga dilawan. But now, pinakita sa atin ng Diyos na Marlica, kayong mga dating Marcos supporter, tama na kahibangan nyo. Ito yung sinasabi niyong Marcos.
Ito yung asawa niyang Araneta na walang kapaguran. Ito si Tambalusos na kamag-anak, walang kapaguran sa paghubas ng pera ng bayan. Huwag na tayong lumayo, ang loto, every other day may nananalo. Walang pakialam si Kuting, bangag na bangag pa rin. Ayaw niyang itanggalin si Langka, si Mel Robles. Sa kabila ng anomalya, si Tulfo, kasabwat, si Pimentel, mga walang balls. Nakita niyo yung pinaparusa na ginagawa sa atin? Pero sa pagdating ng showing ng pelikulang Pulburon, you will change your mind or start changing your minds now. Kailangan ninyong kumilos. Lahat ng mga religious group, lahat ng mga taong bayan, anuman, wala man kayong paniniwala sa atheist or whatever, you have to be part of this. This is your future. It's not my future. This is your future. My future is here. Diba? Sabi ko nga, sa bawat pagnanakaw nila, hindi man ako naapektuhan eh. Kung ako nga lang makasarili, sabi ko sa inyo, I'm already there, katabi nila. Hingi lang ako ng project na, baka naman. Oh, baka pwede maging bagman lang. Gusto niya magaling na bagman eh. Oh, dapat kung yun ang pinili ko, kung this is personal interest, sana hindi na ako nagpapagod dito, magngaw-ngaw-ngaw dito. Taliwas sa sinasabi ng pakalat ni Lisa na ako daw ay bayaran. Putang ina, magpapakahirap pa ako magdaldal-daldal dito para bayaran ako. Di sana nagdumikit na lang ako sa hinayupak niya. You know what I mean? Sana naging bagman na lang ako. Sana nung umuwi ako ng Abril, nung inauguration, June, July, nandyan ako. Hindi sana ako bumalik ng Amerika. Isang doon na lang siya gustong magbayad sa akin ng milyon-milyon. You know what I mean? Para sa mga appointments. Pwede ko nang dorobohin yun eh. Kung mandorobo ako katulad ni Liza. But that's not Maharlika. Maharlika's mission is to expose the Pulboronic. And yan ang binigay sa atin ni Lord. You know, Lord, I'm sorry if I will, use your name, but it's for the goodness, not for whatever. Yeah. Ginamit din kayo ng Panginoon, ginamit kayo ng tadhana para mabuksan ang kaisipan ng even mga Marcos supporters na dati ay tinutulig sa ako. This is not for me. Kung gusto ko lang ng pera, nakita ninyo, gusto ko lang ng pera panahon pa ni Duterte. Paulit-ulit ako, last minute, January of 2022, noong nag-usap kami ni Secretary Andanar, ulit-ulit ko yan kasi alam niya yan ang sabi sa akin, Maharlika, meron pang natitirang 1 taon si Pangulong Duterte. Okay, anong gusto mo? Sabi ko sa kanya, sabi ko na ganun, wala naman akong interest. I'm not ready for now. Sabi ko na, hindi ako qualified. Kung gusto ko lang ng pera, kung gusto ko lang ng posisyon, diba? Kung gusto ko lang magnakaw, napanalo na natin si Kuting, nandoon ako kay Lisa Smugs. Diba? Pero, okay, eto, never ever siya nagpakita sa akin na gusto niya akong maging part ng kanilang pagnanakaw. Why? Abril pa lang, ulit-ulitin natin, in 2022, nung pumunta ako, bago the inauguration, pumunta ako, di ba, pinakita ko yung message sa kanya, na napapabali, dahil doon sa mga ticket-ticket na dinorobo nila, ticket ko, doon pa lang may message ko siya, ngayon pa lang, pinapaligiran ka na ng ahas. I am being straightforward. Kaya hindi niya ako pwedeng kausapin, Marlica, gusto mo bang magbagman? Gusto mo pang kumita? Kasi alam niya, hindi niya ako pwedeng magamit. Pero may mga ibang tao na nakarating sa akin na tinitest sila ni Liza kung paano maging bagman, kung paano maging kasabwat. Yan. Tapos ngayon sasabihin si Mar